So ayan, welcome mga ka-e-bike. Meron akong share ulit sa inyo. Isa na namang motor. Ayan, ADB ito, ADB. Kinonvert sa e-bike. Ayan, so naka 8 kilowatt. Binago yung para sa swing arms, tapos yun yung battery. Tapos yun yung controller, breaker. So bali ang gagawin ko naman ngayon dito, ang gusto ng may-ari, paganahin yung indicator niya. Ito yung indicator. Dito yung buong harness ng motor. Kompleto to. Bali, papaganahin yung indicator kung anong pwedeng magamit dyan. Actually, yung may-ari nito mahilig talaga mag-convert ng mga motor. Pang ano na to pang apat na to sa ginawa ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong mag-share, mag-video na alala. Ngayon ko lang naalala mag-video. Sayang nga yung ibang ginawa. Anyway, so yun na nga. So papaganahin lang. May ibang harness na to. Yung harness niya bago, pang e-bike talaga ito. So yung original na harness niya, titracing lang dun yung mga kailangan para dito sa indicator. So ang mga pagaganahin dun is susubukan paganahin yung speedometer plus yung mga indicator ko muna. Madali na yung sa headlight, signal light, tapos yung fuel, lagi lang naka full. Yung mga ganun, basta kung ano lang yung pwedeng mapagana. Kasi may ABS din ito Ka-ABS, tapos may ECU. Yung mga ibang nagawa ko nito, yung Aerox, saka yung NMAX, yung ano niya, yung mga indicator niya, kukunti lang yung napagana kasi karamihan doon dumadaan sa ECU. Itong ADB, based na research ko, hindi lahat dumadaan sa ECU, or kung dumadaan man, may ECU itong kasama. Yung iba kasing mga ginawa ko, wala ng ECU, harness na lang, ko na lang. So yun, papaganahin, susubukan natin. Yun ang share ko sa inyo kung magiging successful o hindi. Kung ano man yung mapagana ko, yun lang. Katulad dun din ng dati, okay naman kay sir yun. Pero mas gusto sana niya mapagana yung speedometer para kita dun sa indicator at maging accurate, kasi ito based sa sa ikot ng gulong talaga, kaya most probably magiging accurate yung niya, yung speed niya o sakasakali. Okay, so yun lang muna sa ngayon. Balikan ko kayo, i-set up ko muna tong gagawin ko na to. Okay, sige mga ka-e-bike. Ayan mga ka-e-bike, umpisahan ko ng i-test. Isa pa nga pala sa gusto paganahin ng kliyente natin is itong keyless nya. Yan, ito to, yung keyless na pag wala itong susi hindi mo masya ma-on. Yan, ito napagana na natin to, madali lang siya. Kasi mayroon itong receiver, itong susi na to, may receiver, itong module na to. Basta nakakabit yung module na yan, okay siya kahit wala yung ECU. Kasi based dun sa diagram, yung na yon, pag sa motor, ito, minamatch siya, imamatch mo yun, ipoprogram mo yun dito sa ECU. Pero since gagamitin natin yun lang okay na kahit wala ito. Siguro kahit pag nasira yung, pag pinalitan ng bago yun, wala nang kailangang i-reprogram. Direkta lang siya na-connect dun sa Ayan. So napagana na natin yan. Kinakapa ko pa itong sa speedometer, kasi yung speedometer nito halos lahat naman ng mga ganitong NMAX, Aerox, dumadaan ng ABS. Pag may ABS, ito yung speedometer sensor, yun dun sa ilalim sa may gulong, ito, tapos dumadaan ng ABS. Sa ngayon nakabit ko na yung ABS, tapos yung ECU hindi pa rin gumagana yung yung speedometer niya ron pag inikot yung gulong. Meron akong nakita sa diagram na DLC ang tawag, parang dito nakakonect, hindi ko lang alam kung na ipadala nung may-ari kung ano man yung nakakabit dito, kasi nakabundle ito siyang nag-label na para sa ABS. Ito dalawa yung socket na to hindi ko alam, so check muna natin. So ayan mga ka-e-bike, for reference lang. So itong napagana na natin yung sa keyless nya. Halimbawa tulad nito.
Yan. So, pag ganyan tumunog na, ready na siya, pwede na siyang i-on. Kasi andiyan dyan yung susi. Yan. Tapos, ayan, so para yan dito sa, pag gusto mo yung unang ikot para dito sa fuel. Ito yung on. Ayan, kita nyo. Nag-on na yung niya. Wala lang yung indicator dito, hindi napadala ni sir pero sabi ko kuhain para makita rin yung mga ilaw doon. So, kung mapapansin nyo, ayan, meron na siyang pero kung ikutin natin yung gulong, kasi nakaangat naman to, hindi pa rin gumagana yung speedometer, ayan. So, hindi ko alam kung yun dahil dito sa kulang na tong module or kung ano pa. So, subok ko muna mag-tracing. Pero tinanong ko na rin yung may-ari, baka may kulang siya, may naipadala siyang kulang. May nakita kasi akong DLC sa sa schematic. So, yan muna ang update mga ka-e-bike. Kaya kahit ikutin natin, dapat magka-count na dapat yan Okay, so yun lang muna mga ka-e-bike. Update ulit. So, bali ito sir. Ayan hindi nakakabit yung ECU. Saka hindi nakakabit yung ABS. Ayan. So, power natin. Ayan, power na siya. Ayan yung mga display. Bali ang nito sir, ang gagawin is pag sakasakaling yung mo to, kailangan ito dikit na dikit halos dito. Parehas nito yung sa ABS. Pansin mo, konting-konti lang. Siguro 1 mm lang yung pagitan niyan. So kung papalagyan mo to dito siguro bracket, tapos pag ganyan, or dun sa likod para hindi kita. So ngayon, para lang mapakita ko sa inyo na gumagana tong speedometer, kasi kailangan hawakan ko to, sikutin ko yung gulong So maglalagay lang ako ng ilalagay ko lang sa tripod tong cellphone. Ayan, bali ayan, kita naman di ba? Ito ayan Ayan. So ito ang nangyayari, dikit na dikit dapat dito, halos ang ganyan. Kasi pagka medyo malayo, hindi masyadong detect Ayan, nakita mo. Magalaw na yung speedometer. Ayan. So, ganyan. So, either maglagay ka rito ng bracket pagkabit. Kasi hahanap ako ng ganito sensor sana na para dito, yung 3 wires para dito ilalagay. Walang ganyan, puro matataba ganito. Yung sa click ganito rin pala halos. Mas maiksi lang ng konti, tapos ganito rin mataba din. So talagang pinaka the best, lalagyan mo na lang ng bracket dito. Kasi sa caliper pala babangga kung dito sa likod. So dito sa harap, yun dito ipitin dito yung bracket sa ganun. Pasi. Yan, ganyan. Kaso naka-expose ito, itatabi mo na lang yung wire dito. Ito kasi hindi natin tatanggalin to kasi kung gusto mong papaganahin natin yung ABS, baka sakali mapagana natin, o kung ibebenta mo to, rekta ka na lang. So, yung hose mo diretso na. Huwag mo na padaanin dito. Pero kung mapapagana natin to, mas okay. Okay, sir? So, yun lang. Bali, ngayon, umpisahan ko na itong tabasin. Yung harness, babakbakin ko na para dun sa mga hindi magagamit. Tapos unti-untiin ko nang gawin. Medyo matagal itong gawin dahil sa research pa. So ayan sir. So ayan mga ka-e-bike yung update.
Patastas ko na yung harness. Ito, nakakuha ko sa internet ng diagram. Bali, nagle-labeling na ako. Na-test ko na ito dun sa Nagana. Ngayon, ang balak ko is paganahin yung ABS nito. Kung makapaganing ABS. Tapos yung speedometer, na-testing ko na, nakapagana ko. Yung sa kilis. So yun lang, basically yun lang. Noong una, balak ng may-ari na ibenta na lang din sana to. Pero sabi ko mukhang mapapagana namin, so tatry muna namin. So yan muna ang update mga ka-e-bike. Medyo mabusisi. Ang hirap, medyo mahirap kasi mag-tracing ng ng harness nito. Tapos yung nakuha kong medyo malabo, mahirap na basahin. Although kahit pa paano pag ina-analyze mo naman, nakakuha pa rin. Pero medyo matagal lang kasi pag magte-test ka para makuha mo talaga yung linya. So yan lang muna ang update mga ka-e-bike. Abayan ko ulit kayo pagka nagawa na natin to. So ayan mga ka-e-bike, update. So ayan, natabas ko na yung hindi kailangan sa harness. Ayan, sa pamamagitan ng mga ng tape. Ayan, yung mga tape para palatandaan. So ayan, mag-on tayo. Ayan. Tapos so ayan. Ayan. So dito, ang gagawin ko na lang is papatayin ko yung mga ilaw. Naka-indicate na hindi kailangan. So ito dapat, itong A lang tsaka yung ABS ang meron. Ito wala naman yan. Kung hindi yung mamatay, ganyan na lang. So meron na rin siya yung display. Paganahin na lang natin yung kilometrahe tsaka ipipix natin itong fuel na palaging full. Yun lang pinaka dyan eh. Yan. So yan ang update. Tapos integration na lang nito dun sa harness ng e-bike. Para pag on ito, mag-on na rin yung kasi walang susiyang sarili. Ito na yung pinakasusian. So magkakabit na lang ako ng relays para ma-integrate. Tapos yung mga switches sa kailaw, dun iti-integrate sa harness ng e-bike. May sariling harness ng e-bike ayan, nakakabit na yan sa yan yung dulo ng harness. Nakakabit na siya sa controller. So yan lang. Tapos patay natin. Patay na. Meron din siyang delay na ilang seconds. Kunyari, pinatay mo na, umalis ka na sa parkingan, mamamatay din siya ng kusa. Pag wala na yung susi, yung keyless niya, pag wala na, hindi na malapit dito sa mamamatay na siya. Ayan. Pag wala naman kasi yung susi, hindi mo naman ito mapipindot. Okay? So, yan lang mga ka-e-bike. So far, medyo meron ng maganda-gandang progress na yan. Okay? So, update ko kayo pagka naiset na.